Ang atin pong serye patungkol po sa gift of life, that we give the meaning of that acronym, LIFE, L-I-F-E. We have discussed the letter L, leadership, and for 4 meetings, if I'm not mistaken. And also, the next letter is I, influence. We've discussed it for 5 Sundays, ang atin pong stewardship of influence. And today is the letter F. We'll begin with that series po tungkol po sa finances. So we are called by God to become good stewards of our finances. Can we say all together, finances? When we talk about finances, this is not just the physical money that we have sa ating mga pocket. Hindi lang po sa ating mga kaperahan sa bangko, kundi ito po'y tumutukoy sa mga may kinalaman po sa pinagkatiwalaan ng Diyos sa atin, mga properties, mga assets, lahat po ng meron tayo, at ang maging ating trabaho po, may kinalaman po sa ating finances. We thank God because we are stewards of those mga kabuhayan, negosyo po. We are called to become good stewards of our finances. At ang ating buhay po ay naglalayon na maging tapat sa Panginoon, mabuting katiwala ng Kanyang mga bagay na binigay po sa atin bilang katiwala, those trust. Those who are given this trust must prove themselves faithful. Ang Panginoon po ay nagnanais na ang buhay po natin po ay atin pong i-appreciate, pasalamatan. Gaya po na sinasabi sa atin ng Psalm chapter 90, verses 10 and 12. Psalms chapter 90, 10 and 12, we are told that the grace of God is really manifested in us ng Psalm chapter 90, verse 10 and verse 12. Sabi po ng talatang 10, ang ating buhay umaabot ng 70 at minsan po ay 80 kapag yung strength na ng Panginoon at ang grasya niya po ay nag-uumapaw sa atin. That means, ang Panginoon po na nagbigay sa atin, nagbiyaya po ng buhay that on the average ay 70, Pagka ho nag-80 ay karagdagang biyaya na ng Panginoon. Have you heard na ang atin pong buhay, sabi nila dati, we are at our prime and at our best sa mga edad 30 hanggang 40, at yung iba sinasabi 40 hanggang 50. But recently we have heard it that you can be at your best at your 60s and 70s. At tingnan mo ngayong katabi mo, kung mukhang senior na yan, sabihin mo sa kanya, congratulations, sapagat you can be at your best, At ang atin pong minamahal na bishop, nag-celebrate po ng kanyang 60th. Ngayong araw na ito po mismo, ang kanyang kaarawan, November 5, atin pong palakpakan ang ating minamahal na bishop. And we believe that he deserves po ng atin pong hindi lang na pagbati, kundi po ng ating panalangin. We are really happy to have him po sa atin pong pamilya. Salamat sapagkat siya'y regalo ng Panginoon. At maaari ba natin po ngayon na sabay-sabay po nating awitan po ang ating minamahal na bishop? Pag-awit po ng merong kagalakan, okay lang mo ba? Tayong lahat nga ho'y tumayo at awitan po nating sabay-sabay ang ating minamahal na bishop sa kanya pong kaarawan mismo sa araw na ito. At ang assurance sa kanya ng Panginoon, na yun pong 60, pagiging senior, ay ang Panginoon ang siyang magbibigay sa kanya ng mas malawak po na ministeryo, mas gagamitin siya ng Panginoon. Okay, here we go. Birthday to you. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to... One more time. Happy birthday. We're glad God made you. God bless you and keep you. Happy birthday to you. And we speak blessing po.
Ayan. Manatili po tayo nakatayo. Ilingan po natin ang Pastor Billy to lead us sa pananalangin po para kay Bishop. Ano? Diyos ng pagpala. Maraming salamat po sa buhay ng aming pong minamahal na Bishop Junel. Salamat na impart niya sa amin, Panginoon, ang pagmamahal una sa iyo at pangalawa sa aming pong mga pamilya. Salamat, naging kasangkapan siya, Panginoon, upang ang aming buhay pananampalataya lumago, tumibay upang ang pundasyon ng aming pong pamilya, pagpapamilya, Panginoon, maging mas mainam. Lord, naranasan namin ang ibayong pagpapala sa buhay po, Panginoon, ng aming mahal na Bishop, maging sa kanya pong pamilya na extend, Panginoon, ang kagandahan ng buhay sa amin. Kaya nga po, patuloy kami na dumadalangin, Panginoon, na sa bawat takbangin po ng aming mahal na Bishop, Lord, sasamahan mo siya, iingatan mo siya, bibigyan mo siya ng malakas na katawan at maayos na kalusugan. Dalangin namin, Panginoon, na double portion ng knowledge, Panginoon, na magmumula sa iyo at anointing sa kanyang labi, Panginoon, sa panahon na siya po ay magsasalita ng iyong mga ginawang kamangha-mangha. Lord, ang lahat ng mga karinig mapagpapaalang tunay. Maraming salamat, Panginoon, and we declare favor and blessing sa aming pong mahal na Bishop. Ito ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. 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 Happy birthday po, Bishop. God bless you po. Maaari na po tayong makaupo. Ang sabi po ng talata sa Biblia, sa binasa po natin verse 10 po ng Psalm chapter 90. Balikan po natin yun. Na kapag ka ang biyaya na ng Diyos ang kumilos sa ating buhay, hindi na mapipigilan po ang magagawa ng Panginoon sa ating buhay. Wala ng limitasyon ang magagawa ng Diyos. Kaya po ang edad becomes a number na lang, numero na lang. At kung titingnan mo ang katabi mo, ang Panginoong Diyos na kung saan pinagpaparanasan ng Diyos ng kaniyang strength na nag-endure, that he or she will become stronger because of God's grace. Amen. Praise God. And you can be at your best kapag ka dumadaloy na ang lakas ng Panginoon. And that's the assurance that our bishop has received. Kaya we expect more from God to shower upon him and to his family and to the ministry. At sabi po ng talatang 10, same chapter, Psalm 90 verse 12. Teach us to number our days aright. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Number doesn't mean counting, but it means investing. Numbering our days ay hindi yung 1, 2, 3, 4, but numbering our days is learning how is it to invest our life. Sa atin pong binasa through Sister Che, makikita po natin po doon na sinabi po sa atin ng Biblia na tayo dapat mag-impok sa kalangitan. We are not discouraged na mag-impok dito sa lupa. What we are given the guidance is to invest it right. Tayo po ay magkaroon ng tamang pag-iimpok. At pagkatama ang pag-iimpok ay magmamanifest po sa ating buhay ang sinabi po ng sumulat po ng aklat ng Mateo, that we will have the following implications kapag katama ang paraan ng pag-iimpok. This is not just spending, but this is investing. Numbering is invest it. Utilize it. Hindi lang po gastusin. And stewardship that we will discuss today is about stewardship of finances. Hindi lang po pag-uusapan ang atin pong paggastos, kundi pag-uusapan natin paano ang tamang pag-iimpok, because this will give us the following implications. And we are ready for the word. We are ready for the word. Can we say all together, ready for the word? Yes, amen. And since we are ready for the word, now let's see what the passage is telling us. Verses 23 or 21 to 23. Let's see that. Sabi ng talatang 21, for where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. And 23, but if your eyes are unhealthy,
your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? Now, when we talk about investment, that is stewardship of finances. Iniimpok natin po ng tama. At ito ang pag-iimpok sa kalangitan. Sapagkat kapag ang ating pag-iimpok ay hanggang dito lamang po sa mundo, and we think nito na ang kabuuan ng atin pong pag-iimpok, at ito na ang kabuuan ng ating pagiging katiwala, then we fall short. Because right investment has this implication na tayo po, makikita po natin sa talata, ang maliwanag pong sinabi po sa atin ng Biblia na pinapakita po nito kung sino tayo. It reveals our values. Makikita mo kung sino ang tao, kung ano ang tibok at pintig ng kanyang puso. And it will surely manifest. Kaya verse 21 says, kung nasaan ang iyong yaman, nandun din ang iyong puso. Kung nasaan ang iyong puso, nandun din. Kaya napakahalaga ano ang nilagay natin po sa ating puso. Na kapag ka nandiyan po sa ating puso, ang una ay ang material na bagay, then hanggang doon lang po ang ating buhay. And we tend to base ang ating pagkatao sa mga bagay na external, which are subject to be corrupted, which are subject to change. Ang ating pagkatao, sabi ng Biblia, na siyang kung saan ang nagiging lahat ng issues ng ating buhay, dapat natin laging tandaan na kung gusto nating maging tunay na mayaman, yung ilalagay natin sa puso ay dapat nating alagaan. At ang tunay na mayaman, kung nilagay niya sa kanyang puso, unang-una ang Panginoon, then he or she becomes truly rich. Kung gusto mong maging mayaman, gawin mong kayamanan ang Panginoon sa iyong buhay. Kapag ka si Lord na ang nasa puso, ibig sabihin nun, siyang pinakamayaman sa lahat, then because of that, ikaw rin ang naging pinakamayaman. At ang yaman na ito, na siyang tataglay natin, and that becomes our values. Ito ang ating pagkatao. Sinasabi ng Biblia, yung mata should be healthy. And this gives us po the guidance na pag sinabi po natin po na values, ito po'y may kinalaman sa ating pananaw, yung nakikita natin. Yung mata, yung atin pong tinitingnan. We should all begin, sapagkat para po mabuo ng maayos ang values, kailangan nating meron ding maayos na pananaw. What then should be our right perspective? The healthy eyes should look, ano po ang pinakamahalaga at sino ang nagmamay-ari ng lahat ng ito. In Job 1:21, we are told, Job 1:21, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord takes it away. That means we should all start sa pagmamay-ari ng Diyos sa lahat ng nasa ating buhay. Na tayo po ay mga katiwala lamang, anumang nasa atin, biyaya lang, pinagkatiwala lang ng Diyos sa atin. Anumang pera, anumang yaman na nandyan, ang ating mga trabaho, ang ating kabuhayan, sa Diyos po lahat ng yan. Ang pera mo, sa Diyos lahat ng yan. Ang ating properties, ang yaman, ang bahay, ang sasakyan, sa Diyos lahat ng yan. At nagpapasimula yan sa isang healthy eyes ng pagtingin, sapagkat ang values natin ay nabubuo kapag ka maayos din po ang ating pagtingin. Meron pong isang lalaking binigyan ng pagkakataon na mapasa kanya ang lahat ng kaya niya na ariin sa isang araw. Pagputok ng araw at pagdapit hapon, paglubog ng araw, sabi po sa kanya, sa isang magsasakang ito, kung gusto mong mapasayo ang mga lupaing yan, bungkalin mo at anong mabungkal mo, sa'yo na buong maghapon. At nagsimula siyang magbungkal
Sa loob lamang po ng less than an hour, nabungkal niya po isang pitak, naararo niya ho yun, nasuyod, at sumunod po noon, ginanahan siya, at oras na ng meriendahan po, ay binanatan niya pa rin, hindi na ho siya nagmerienda. At pagdating tanghalian, sabi niya, sayang naman ang pagkakataon, kaya tinrabaho niya pa rin ho yun, ang dami niya ng pitak po na nabubungkal, sabi niya, lumalaki na ang kanyang ari-arian. Hindi na ho siya nagtanghalian. Pagdating sa hapon, sabi niya, okay lang din ako magmimerienda. Total naman, magdidinner naman ako mamaya. Binanatan niya ho. Ang laki na po ng kaniyang nabubungkal. At bago po magdapit hapon, bago magdilim po, ang napasa kanya lang po ay 1 meter, 1.6 meters at 3 feet. 1.6 meters and 3 feet. Sapagkat bago lumubog ang araw, siya po ay namatay at inatake. And the rightful property belongs to him. Ang pupwede niya lang ariin sa kanyang kamatayan, ayun lang yung kanyang paglilibingan. And this is true, that we should have that perspective na ang atin pong buhay ay pinagkatiwala ng Diyos. Anumang nasa atin at mapapasa atin, pinagkatiwala lang ng Panginoon at hindi ito lahat-lahat sa ating buhay. Maraming mga taong tila baga gumuhuna ang lahat nang hindi mapasa kanya ang kanyang inaasahan. Hindi po naibigay sa kanya ang gusto niya sapagkat nare-reveal kung ano ang pinakamahalaga at mahalaga sa atin. It reveals our values kapag mayroong mga bagay na tayo pinaghihintay, marahil pinagkakait sapagkat hindi ho para sa ating kabutihan. And God will always help us to see what's really important. Here in Hope of Glory, we are invited to see our values. Kung bakit po natin lagi pong pinag-uusapan our values. And even sa mga kaibigan po na nadadalaw po sa atin, they are attracted because of our values. Kaya ho, unti-unti ho, ay nakita ho nila that we also share the same values. At nakita ho nila the way we operate is the way we embrace our values. Yesterday po ay nagkaroon po ng pagkakataon ng ilan ho sa atin para ho makibahagi po sa paglalakbay ng ating pong minamahal na bishop sa kanyang 60th birthday. Hindi lang po 60th birthday, kundi 38 years in the ministry. Palakpakan nga po natin ang Panginoon for that. At nakita ako po personally, I have seen him, the things and successes, accomplishments, achievements haven't changed the man. He remains to be true to his values. And people are attracted to him. And yesterday, sabi nung ating mga MC, sabi, ang sarap ng pakinggan ang kwento ng mga anak. And we have some photos of that celebration. Yung bukod po sa mga kalakbay na atin pong mga kapatiran, mga kaibigan, nandun po mga anak, they were telling kung anong values ng kanilang tatay at paulit-ulit po sila. Na sinasabi nila, pinasa ng tatay namin, pinasa ng bishop, ang values niya doon sa buhay ng mga anak. Kaya ho, sa pagbibiro nung isa, sabi nung isa, nagsalita nung gabi, sabi niya, nagkaroon ako ng kaugnayan sa inyong mga anak at relasyon, naging kaibigan ko, hindi dahil sa inyo, kundi dahil sa kanila. Dahil mga mababait sila. Pero ang totoo, dahil minana din po yung mga magagandang values na yon sa kanilang tatay. So, yun pong values na yon, kaya sa kanila pong mga kwento ay nakakatuwa na bagaman meron naman pagkakataong magdamit po ng mga may presyong damit, pero ang pinag-aagawan nilang damit ni Bishop, inaagawan pa ang kanyang anak doon sa damit na galing sa gasoline station. So that just gives us the idea how simple the man is, kung papaano po siya naglakbay, and even sa ministry. Kaya nga po, binigyan niya po tayo ng pagkakataon po na magpatuloy na maging kalakbay sa mga nilalagay ng Panginoon sa kanyang puso. Most of the time, at ito po ay base po sa mga testimonies po ng mga kalakbay, meron silang binigay, pero ang ginawa niya, pinorward niya sa ating project ng CTFE, unknowingly, para po sa kanya yun. Pero dahil sa kanyang isipan lagi,
ay hindi ang kanyang sarili, kung hindi ang tibok ng kanyang puso, ang kanyang nais po na isulong ang mga proyekto nito, mga steps of faith. Kaya sa maraming pagkakataon po, he wasn't thinking of himself, but his thinking po, yung mga nilalagay ng Panginoon sa kanya na pinapagawa at misyon. Kaya yesterday, nagkaroon po kami ng pagkakataon, maybe pagpasok nyo kanina, you were given po yung opportunity po na batiin po siya and tell him paano po tayo na-bless sa kanyang buhay. Marami na po ang nagsulat, marami na rin po ang nag-video greetings, but we give you an opportunity. Ano po, if you are blessed, how many of you here are blessed with the life of our bishop? Say amen. Now, pwede po ba nating ilagay po isulat po natin po paano kayo napagpala. At ganun din ho, sa inyong kapasyahan na maging bahagi po ng paglalakbay niya po. Ngayon po, nilalagay ng Panginoon sa kanyang puso ho, ay ang atin pong CTFE. Marami ng mga steps of faith because the way he operates po ay hindi yung may pera na, kung hindi yung kaniyang inaasahan na gagawin ng Panginoon. Kaya step by step, each step ay kanyang pinagkakatiwala at niningi sa Panginoon. So you can make a decision kung paano kami po ay nagpasya. Mga hagay natin nagpasya. We also give you the opportunity to make that decision. Pwede niyo pong isulat. Praying for you, just tick that box. And I want to give a one-time gift of this amount. Check or tick that box. Or you want to give regularly or monthly, kagaya po ng ating mga hagay, you can do that. And we are grateful, hindi lang po sa four corners ng ating church, hindi lang po tayo focus sa atin pong church, but also we are thankful sa body of Christ kung paano ginagamit po ang ating bishop, ang ating pong mga pastors, even sa transformational ministries wherein we want our CTFE to be used by God as a center for transformation. Parenting sa ating mga couples, sa ating mga kabataan, sa pag-abot po sa mga less fortunate, sa ating pong counseling, and so on. Kaya ho, nais ko rin po iparinig po sa inyo that even other churches, the body of Christ, isa lamang po ito, na napakinggan po natin maraming mga patotoo, na kung papaanong ang hinahangad niya po, even sa kanilang mga churches, mapakinggan po, how God is using Bishop sa kanyang panahon ng pagde-deliver po ng salita ng Panginoon, that he is unrestrained pagdating sa counsel of God, preaching the word of God. Can we have it? Sa video. Ito po ay bishop din po. Bishop po ng Victory. Bishop ng Victory. Yung Victory, parang CCF at iba-iba po mga church. Narito pong kanyang pahayag. We're needing to change the world. That's basically it, And so I'm so glad I get to invite him. I was telling our bishops in Victory last night on our Viber. Some of them, they're getting to know Bishop Milan Sasra. I'm going to visit him. And so I started bragging on him sa kanila. Pero kilala na siya, pero I'm just bragging on him how Pastor Rico Ricafort has seen him as well, that met together. I told our bishop last night, sabi ko, let our preachers watch him preach. He's one of the best Filipino Tagalog preachers. And I would like you to watch him, sabi ko. So I had the chance to be with him sa Tacloban, to meet with the mayor. Ako lagi ko sinasabi, let's reach the youth, let's go to the campuses. Pastor Bishop Janelle, let's reach the families. You reach the families first, and then the children will be reached out to. Sige na nga. Let's go reach the families. Because when you reach the parents, the children will be influenced as well. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. This is so encouraging to us, no? And noon nga pong
sapagkat siya po yung gumagawa po ng ating sermon, pinapasa niya sa amin. And I, for one, I'm grateful to God because He learns how is it to listen to God. And He is also mentoring us on how we should listen to God. Kaya salamat sa Panginoon because we are blessed. Sabi ni Bishop Freddy, I want our preachers listen and watch how he preaches, how our bishop preaches. And this is a blessing to us, na hindi lang ho tayo rito sa Hope of Glory, but also other churches are benefiting on how God is revealing Himself to our bishop. Minsan pa nga po, palakpak sa Panginoon pagkaloob natin. Hindi lang po actually yan sa mga churches, hindi lang sa pulpit, kung hindi maging sa ating mga transformational ministries. And we know that you'll be praying with us, our opportunity po para maging bahagi po nito. While Job was making that announcement kanina Thanksgiving, that 28 at 28, ang totoo, yun ay sa birthday niya na supposedly ibibigay po ng mga tao, pero sinabi niya, yun lahat ng yung regalong yun, ide-direct natin po sa ating CTFE. As far as October 28 at 28 is concerned, yes, we have reached our target. So balik tuloy-tuloy po ang ating pagawain, and we praise God. Nandun na po tayo. This week po, the few days to come, ay doon na po tayo sa upper ground floor. Purihin ng Panginoon. This is really the hand of God. Palakpakan po natin ng Panginoon. Praise God. And it reveals the values of the man. It also reveals kung anong mahalaga sa atin, while others are saying, yung amin muna. Subalit ang ating mga puso beats for God sa Diyos muna. Ang Diyos muna ang dapat mauna. His first before ours. Sapagkat kapag ka siya ang nauna, siya naman ang titingin sa ating mga pangailangan sa buhay. Kapag siya ang ating tiningnan, siya naman ang titingin sa ating mga pangailangan. And that is our values. We want to be good stewards of it. And only God can satisfy ang pangailangan po at kahilingan ng ating mga puso. We can never outgive God. Salamat sa Diyos sapagkat in this stewardship, dito po nakikita po natin din po at nasa-search din po natin ating mga hearts. Tayo ba'y may mga tamang tingin? Do we have that right perspective? Being good stewards. Tayo ho ba ay meron pong values na niyayakap, pagpapahalaga na galing po mismo sa kanyang mga salita. Verse 20, as we go on, sabi po ng mga talata po na verse 24. Let's look at verse 24. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Love, ano sabi? Verse 24 lang muna. Sabi ng talata, love and what? Devoted. Pagmamahalin mo at paglilingkuran. And in contrast, yung isa na may kakamuhian at i-despise, that being good stewards, mabuting katiwala ng anuman na ating tinatangkilik, anumang nasa atin, ito po ay nag-expose sino po ang atin pong Panginoon. It exposes our Master. Number 2, we are given the opportunity na maipakita sino ang atin pong Master. Sa Bible po, there's a story in Mark chapter 10, verse 21, Mark 10:21. There we have the rich young ruler. Rich na, young pa, and then marami pang mga accomplishment, achievements, ruler. That rich young ruler, he thought to himself na yung mga bagay na nasa kanya ay okay na. And he thought to himself na siya'y lumapit po na meron pong master siyang lalapitan na sasagot ng kanyang kakulangan. Isang-isa na lang na kakulangan, na hindi niya maipaliwanag. Who can fill that vacuum in his heart? At ang sabi niya po, paglapit niya, master or teacher, ang sinabi niya, paano ba mapapasa akin
yung kulang sa buhay ko. But the Lord looked at him with such a compassionate heart. Nang tiningnan siya ng Panginoon, sabi sa kanya, dito ka bumagsak. Isang hakbang na lang ay nandoon na, subalit nasilat pa at natipalok pa. Konti na lang, and one thing you lack. Subalit, ang kanyang yaman, lulugo-lugo po siyang umalis. Nang sabihin sa kanya ng Panginoon, come, follow me, at yung yaman mo, hindi mo talaga napapamahalaan ng maayos, and you are being good steward, at siya po'y lulugo-lugong umalis. At dito po'y pinakita, at na-expose, hindi naman talaga ang Diyos ang master ng kanyang buhay. The way we handle our finances, the way we prepare, even our tithes unto the Lord, will tell us masakit mang tanggapin. But He may not be your master yet. Hanggat hindi natin nasusubukan nating sarili nagtatapat, hanggat hindi ho natin may give up ang isang bagay, hanggat nahihirapan po tayo at ating pinagkakait ang para sa Panginoon, then ang ating puso ay dapat pong balik-balikan at pangalagaan sapagkat ang mga issue sa ating buhay ay nagpapatong-patong. Sabi po ng 4:23 ng Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart. Above all else, guard your heart. From here flows everything, all the issues. Ang dami nating issues sa buhay. Subalit kung babalikan po natin ang totoo, hindi natin po lang napapamahalaan ng maayos ang mga bagay na pinagkatiwala. Ang dami nating issues, ang totoo, tinatawagan ka lang ng Panginoon para magtapat at maging mabuting katiwala ng trabaho mo, ng kabuhayan natin, ng pinagkakitaan natin, lahat ng mga bagay na nasa atin. Lahat ng ito po mariresolba if we guard what is in our hearts, because this will reveal sino ang atin pong master, sino ang Panginoon ng ating mga buhay. Ang Panginoon po ay laging nagbibigay po sa atin ng pagkakataon po na laging i-affirm at sabihin na Panginoon Diyos, ang lahat ng nasa akin ay sa iyo. We want to be at our best. We want to have the resolutions na lahat ng atin pong mga issues sa buhay. Then, go back who your master is. Kapag ka ang Diyos ang ating pinuntahan, there we will find all the solutions to our problems. Lahat ng atin pong mga problema po, mayroong kasagutan ang Panginoon. Can I hear a resounding amen? Lahat ng atin pong pinakikipaglaban, lahat po ng atin pong mga kinikip sa ating buhay, lahat ng issues ng ating buhay, the Bible says, we always go back. Who is the master? Who is the owner? Sino po ang Panginoon ng ating buhay? All the issues of life. And God wants us to be serving Him, loving Him, and serving Him. And Mark 12:30 says, Mark 12:30, we should love the Lord our God with all our heart, with all our soul, with all our strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Dito po marireveal who is our master. Sino ang Panginoon ng ating buhay? Sino ang ating pinagbibigyan ng ating lakas, ng ating sigla? Sino ang laman ng ating isipan? Sino ang laman ng ating pang-araw-araw na buhay? And we are all given that 86,400 every day in our bank account. New bank account every day. Na pagdating ng alas 12 ng hating gabi, marareplenish uli 86,400 again. Nasa yung account na naman. Lahat tayo po pantay-pantay sa bank account na binigay ng Panginoon sa atin. And what I mean is the number of seconds the whole day. We have 86,400 seconds a day. Lahat tayo po equal on that part, on that aspect. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng 24 hours a day. Paano natin gugugulin, magsasabi kung ikaw talaga ay totoong mayaman, kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng Diyos, hindi pinag-uusapan, maliit lang
ang binigay at pinagkatiwala sa akin. Ang tanong, paano mo pinamahalaan? Paano mo ginugol? Sa atin pong Hagay community, asang nakakatuwa po sa atin po, we are not looking dun sa amount. Mahalaga sa atin po, our consistency, that He is our master. Kaya sabi ho nung iba, pag nagte-text sa amin, sinasabi, Sister Jen, nakakahiya naman, ganito lang yung aking amount na mabibigay. Subalit alam niyo po, ito'y lalong nagpapatibay sa atin. Sa katotohanan that God is our master. Ang nais natin po, sa maliit o sa malaki, He is our master. Hindi ho tinatanong ng Panginoon kung magkano meron ka. Ang tinatanong ng Diyos, ano ang ilaman ng iyong puso para ibigay sa Kanya. Hindi ho tayo chine-check ng Panginoon kung gaano ang ating binibigay. Ang nais ng Panginoon is our commitment sa atin po. Walang malaki o maliit, lahat po ng yung pinagpapasalamat natin sa Panginoon sapagkat dito po nagre-reflect who is our master. Sino ang Diyos na nagmamay-ari ng mga bagay na nasa atin. So ano man pinagkatiwala sa iyo ng Diyos ngayon, nais ng Panginoon ikaw ay maging tapat. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos na mamahala, mamuno sa isang barangay, sa isang syudad, just the same. Malaki o maliit na posisyon, ang nais ng Panginoon, ikaw ay maging tapat. It's just the same. You have 1 million, or you have 100,000, you have 20,000, you have 1,000. Kung paano mo ginugol yun, paano mo ininvest yun, magpapakita kung sino ang master at nagmamay-ari ng iyong buhay. Amen? Pantay-pantay po tayo dyan. Paano tayo magtatapat sa Panginoon? He is our master. It exposes sa mga tao pong ang tingin nila ay baka mamaya pagka pinagkaloob nila at binigay nila, baka naman they miss something. O baka naman wala na ang kasunod. Baka naman wala na akong maasahan. And that reveals, also exposes, baka ang atin pong puso ay hindi po nagbibigay po ng konfirmasyon that indeed our God is our master. And then, thirdly, sabi po ng 25 to 33, pinakita ko sa atin ho dito, why you worry? Why you worry? Why you keep on running after this? Bakit sa mga bagay na ito, you don't know? Verses 25, 26, 27. Sabi niya, nang sumulat po ng aklat ng Mateo, lahat ng inyong hinahanap-hanap na yan, ganyan din ang hinahanap-hanap ng walang pananampalataya ng mga pagano. They are running after those, after such. Kaya sabi po ng Biblia, verse 25, verse 26, you are running after all these things. At pinakita ko sa atin dito, na hindi panatag sapagkat hindi matatag. Ang pagiging matatag, sa mga talata ang pinakita, ang pagiging matatag ay ang pagiging panatag. Na makikita natin ho, ng isa pong anak ng Diyos na nagtitiwala sa magagawa ng Panginoon, hindi ho pera ang nagpapasya, kundi ang Diyos ang magagawa ng Panginoon, ang kanyang mga himala. Sa Acts chapter 3 verse 6, we can find here the story. Acts 3:6. Si Peter and John, what happened to them? Sabi niya, sabi ni Peter, silver and gold have I none. We do not have. Does that mean sila'y mahirap? Silver and gold, we do not have. But what we do have, we will give to you. And what is that? Ang kanilang yaman ay hindi lang po sa material na bagay, kundi may masigit na kayamanan. Yun ay walang iba, kundi ang kanilang pananampalataya. Maraming mga tao, ang tinitingnan lang ay silver and gold, pera, pero nalimutan na ang pananampalataya sa Kanya. Kay Jesus Christ, nawala na yung rise up and walk. Alam niyo po, doon po sa Roma, pagpupunta ho roon, ang mga bisita, ang mga guests, pinapakita nila gaano kayaman ang Vatican. Subalit marami nagsasabi, mahirap sila sapagkat hindi nila nakikita ang rise and walk, yung himala ng Panginoon.
When we talk about stewardship of finances, we are talking about our security. It shows our security, not on material things. Ang ating seguridad sa buhay na ito ay hindi po yung silver and gold, kung hindi ang himala ng Diyos, yung rise up and walk, sapagkat marami mga bagay na hindi ko kayang gawin ng pera. Hindi ko kayang gawin at i-accomplish ng yaman. Subalit, wala pong limitasyon ang magagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Wala pong hindi kaya ang Panginoon sa ating mga buhay. Say amen. Kaya ng Diyos. And when we talk about our stewardship of finances, hindi po sa pera ang atin pong tingin, kundi pagtitiwala sa Kanya. Rise up and walk. Hindi kaya ng pera na ayusin ang ating pamilya. Sa aklat po ng Matthew, sabi po dito po sa aklat ng Matthew, pinakita ho sa atin na sa himala po ng Panginoon, sa 5,000, sabi po ng Panginoon, how do we help them? How to resolve yung problem na mapakain ng mga tao? In Mark 6:37, we can find, Mark 6:37, nakalagay po doon, sabi nila, 6 na buwang sweldo, hindi kaya. 6 na buwang sweldo, hindi kaya. Alam niyo po, ang mga tao, lagi ang solusyon ay ang wages, yung pera. Subalit, when we talk about stewardship, kapag ang solusyon natin ay pera, nawawala na po. Yun pong kamay ng Diyos, ang kanyang himala ng Panginoon, sapagkat natuon na sa mga bagay na nasa mundong ito. Ang solusyon po sa ating problema ay hindi pera. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pera ang solusyon sa problema mo. Hindi pera. Hindi pera. Kung hindi ang magagawa ng Panginoon, huwag mong isang tabi ang kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay, sapagkat that is unlimited. Ang Panginoon, He wants us. He wants us to see Him. That He is our security. Ang maging tunay na matatag ay ang pagiging panatag. This year po, ay sinelebrate po ang centennial ng Imperial Hotel doon po sa Tokyo. Founded on, ito po ay built in 1923. And then, ito po ay nag-celebrate ng 100 taon. Nung ito po ay ginawa ng architect Frank Lloyd Wright, ang sabi po ng mga tao, babagsak din yan. At nung pong in-inaugurate na po ang building, mismong araw na yun, inauguration, lumindol na pagkalakas-lakas. Subalit, nakatindig pa rin ang Imperial Hotel, the 5-star hotel in Tokyo. At hanggang sa ngayon, nag-celebrate na 100 taon, na natili pa rin matatag, sapagkat ang pundasyon ay napakatibay. Kapag ang ating pundasyon ay ang Panginoon, ang ating seguridad ay ang Panginoon, hindi po ang atin pong pera. Yes, mas lalo tayong pagpapalain ng Panginoon pagka siya ang ating seguridad. Ang pera ay pasunod na lang. Ibibigay sa iyo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ibibigay sa iyo ng Diyos ang maraming pera. Kapag siya ang seguridad ng ating buhay, ibibigay ng Panginoon sa atin ang lahat ng pagpapalang ito, sapagkat lagi po nating tingnan na good stewardship ay yung pagiging matatag sa mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa ating buhay, pagiging matapat. Purihin ang Panginoon, sapagkat we can find here in Romans 8:32 that when God has given everything to us, He wants us to be fully assured and secured in Him. Kaya sa oras na ito, atin pong pagbulay-bulayan po at namnamin ang kabutihan salita ng Panginoon as we prepare ourselves sa atin pong pagtanggap ng mga elemento po